justices. 4, the members of the constitutional commissions. This include the Commission on Elections, the Commission on Audit, and the Civil Service Commission. 5, and the last is the Ombudsman. Again, the list is strictly exclusive. It also defines the grounds for which these officials may be removed from office. Specifically, 1, culpable violation of the Constitution. 2, treason. 3, bribery. 4, graft and corruption. 5, other high crimes. And last, as number 6, betrayal of public trust. Section 3 of the same Article 11 of the Constitution outlines the procedure for impeachment from the filing of a complaint by a member of the House of Representatives or by any Filipino citizen to the actions to be taken by the House of Representatives and the Senate in initiating and trying the case for impeachment. The first paragraph of Section 3 states, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. The term initiate has been further defined in the case of Francisco versus House of Representatives, where the Supreme Court held that initiation of impeachment proceedings takes place by the act of filing and referral or endorsement of the impeachment complaint to the House Committee on Justice. The second paragraph of Section 3 states the manner of filing of a complaint and the process to be followed by the House and the committee in taking up such a complaint. For the information of everybody present today and the public who are watching us online, allow me to read the said paragraph in its entirety. Section 3, paragraph 2, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral, together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. The final paragraph of Section 3 states that the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purposes of this section. Thus, the rules of procedure on impeachment proceedings in the 19th Congress, which will govern our impeachment proceedings, was adopted for the 20th Congress on July 28, 2025, and was published on July 29, 2025 in the Philippine Star and the Manila Standard. Dahil ito ang unang pagpupulong ng komite tungkol sa impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., pagtuunan po natin ng atensyon ang mga probisyon ng saligang batas na ito. Under our Constitution, an impeachment complaint
may be filed by any citizen against any of the impeachable officers, provided that the complaint must be accompanied by a resolution of endorsement by any member of the House of Representatives. Ang De Jesus impeachment complaint na natanggap ng komite ay may kalakip na resolution of endorsement ni Representative Nisay at tatawagin natin siya maya-maya upang kanyang pagtibayin ang kanyang pag-endorso sa De Jesus impeachment complaint. Ang Masa et al. Impeachment complaint na natanggap ng komite ay may endorsement naman ni na Representative Tino, Representative Elago, and Representative Go na atin ding tatawagin maya-maya upang pagtibayin ang kanilang pag-endorso sa Masa impeachment complaint. Pagkatapos nating marinig ang pagpapatibay ng mga pag-endorso ni Representative Nisay sa De Jesus impeachment complaint at sa pagpapatibay ng endorso ni na Representative Tino, Representative Elago, and Representative Ko para naman sa Masa et al. Impeachment complaint, we shall then proceed to the determination of sufficiency in form and sufficiency in substance as provided in our rules. Section 3 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings states that the impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge and based on authentic records. It further provides that an impeachment complaint required to be verified, which contains a verification based on information and belief, or upon knowledge, information, and belief, or lacks a proper verification, shall be treated as an unsigned impeachment complaint. Section 4 of the rule states that upon due referral, the committee shall determine whether the complaint is sufficient in form. If the complaint is found to be insufficient, it shall be returned to the Secretary General, who shall then return it to the complainant with a written explanation of the insufficiency. Conversely, if the complaint is found sufficient in form, the committee shall immediately proceed to determine its sufficiency in substance. Under Section 5 of the rules, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. If the committee finds that the complaint is not sufficient in substance, it shall dismiss the complaint and shall submit its report to the plenary. If the complaint is found to be both sufficient in form and substance, we will then proceed with notices and filing of pleadings. And thereafter, can we only proceed with the hearing proper to determine whether there are sufficient grounds for impeachment and ultimately whether or not there's probable cause to impeach the respondent in the complaint. Sa pagkakataon pong ito, mga kasamang miyembro ng Justice Committee, let the chair read our ground rules, which will guide us in our entire proceeding. 1.
may 39 na regular members tayo sa committee, ang quorum ay 1/5. Ibig sabihin, 8 miyembro ng committee ang kailangan to establish a quorum. 2, ex officio members, speaker, deputy speakers, majority and minority leaders and deputies. At ang chairperson ng Committee on Accounts ay kasama sa bilang may boses at may boto. 3, kung mayroong miyembro na may gustong sabihin, makipag-ugnayan lang sa committee secretary para maisama kayo sa listahan. Salita ng pagsasalita ng miyembro ng minorya, mayorya, at may 5 minuto ang bawat gustong magsalita. 4, sisikapin natin na unahin ang miyembro ng minorya na susundan ng miyembro ng mayorya sa kanilang pahayag. 5, kung mayroong lalabis sa 5 minuto, pagbibigyan natin sila sa second at sa mga susunod pa na rounds. As we begin this solemn process, let us be reminded that our names will be etched in the history, not by the positions we hold, but by the courage and integrity we demonstrate in this hall. We stand here today as the voice of the sovereign Filipino people. Maraming salamat po sa inyong lahat. Let us proceed with order, dignity, and fairness. May God bless us all. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of the Honorable Chino Miguel D. Almario from the 2nd District of Davao Oriental. Thank you, Kong. The Honorable Laarni Lavin Roque from the 4th District of Bukidnon. Thank you, Congresswoman. The Honorable Maria Rene Ann Lourdes G. Matibag from the 1st District of Laguna. Thank you. The Honorable Jose Joboy S. Aquino II from the Lone District of City of Butuan. Thank you, Kong. The Honorable Ramon Rodrigo L. Gutierrez from the One Rider Party List. Thank you for coming. The Honorable King George Leandro Antonio V. Colliantes from the 3rd District of Batangas. Thank you. The Honorable Senior Deputy Majority Leader Lawrence R. I-impeach daw si Bongbong Marcos. Drama lang ito no? Naniniwala ba kayo na i-impeach nito ng mga polokoy na ito nakinabang ito sa kay Marcos, no? Actually, ang gusto nilang mangyari dito, kunyari i-impeach nila si Bongbong Marcos and then later on, ihinto rin naman nila, hindi naman magpa-prosper yan Parang ang gusto nilang palabasin dito is tingnan nyo, kahit nga yung presidente, pagka nagkamali ay aming ini-impeach. Bakit si Sara Duterte? Hindi. Pero actually, ang target nila rito si Sara Duterte, no? At ito kasi si Bongbong Marcos, hindi naman ito, sa tingin ko, hindi ito makakatapos ng kanyang termino, no? Sa tingin ko lang, in my opinion, no? May sakit kasi ito may sakit ito si Bongbong Marcos. Time will come na magiging kumbaga yung kapag kasi ang presidente ay incapacitated na or hindi na kayang mag-discharge ng mga desisyon, yung mga ay mauobliga itong palitan. So ina-approve nila ngayon itong si Sara Duterte na ma-impeach
And then later on, sa kanila babakbakan itong si Marcos para maiupo nila ngayon yung kagrupo nilang Dilawan. Kasi hindi dahil sa si Marcos ay wala nang pakinabang sa kanila, kung hindi si Marcos Jr. is running out of nauubusan na ito ng oras no. Isipin mo 2 years pang may sakit. Na alam nila yan na anytime ay pwedeng maging incapacitated ang presidente due to yung kanyang sakit. Hindi natin alam kasi nga nakita nyo naman na kung ano-ano na lang ang ginagawa ng kanilang propaganda. May pinakikitang picture na parang nagme-meeting sila pero January 31 na 2026 andun si Juan Ponce Enrile, andun si Bersamin. Well, in fact, wala naman, patay na si Enrile. So, pinagtatakpan nila talaga yung kalagayan ni Presidente Bongbong Marcos. At alam nitong mga politiko ito. So, ako ang tingin ko rito, ang bibirahin nila ng todo rito ay si Sara Duterte. Itong kay Marcos, parang kumbaga pakitang tao lang yan na para i-justify na yung kanilang ginagawa kay Sara Duterte ay talagang para sa tao kasi nga daw, tingnan nyo nga kung si Marcos nga na aming sinasabi yung kakampi nila ay aming i-impeach pero hindi nila i-drama lang nila yan. Ang gusto nila kasi mangyari dito, maiupo nila bago mag-eleksyon yung Dilawan. Gusto nilang maiupo yung Dilawan para kontrolado nila yung gobyerno. Kasi nga, pag pumalpak yung kanilang kay Sara, at pagka si Sara ay umabot ng eleksyon, talagang matatalo sila dyan. Matatalo talaga sila. Kaya nag-a-approve itong mga ito. Kaya magtataka nga kayo bakit nila ini-impeach, di ba? Isa lang yan sa mga estratehiya nila para palitawin nila na yung kanilang ginagawa kay Sara Duterte ay hindi political hindi political motivation ba tawag doon, hindi pang politikang interest yung kanilang inaano kay Sara, kung hindi parang pinalalabas nila na para talaga sa transparency. Well, in fact ay talagang political interest nila yung sinusulong nila rito. At ang makikinabang dito, itong mga Dilawan na ito, itong mga komunista. Kaya kung makikita nyo itong Dilawan at mga komunista, talagang hyper na hyper sila. Talaga todo sila sa kay Sara Duterte. Kaya nga sabi natin, bakit hindi nila tinitingnan yung pagnanakaw? Hindi nila gagalawin yung pagnanakaw dahil sila nga yung magnanakaw Sila yung magnanakaw. So, kahit anong gawin natin, hindi nila uungkatin yung pagnanakaw na yan. Basta ang focus nila ay matanggal si Sara Duterte o kung hindi nila si Sara Duterte madaya, kailangan tanggalin nila bago mag-eleksyon para maiupo yung Dilawan. Kasi si Bongbong Marcos easy target na lang nila yan si Bongbong Marcos. Anytime pwede nilang tanggalin sa pagka-presidente yan si Bongbong Marcos. Ang mahirap tanggalin sa pagka-vice president ay si Sara Duterte. So kung tatanggalin nila si Sara Duterte nang nandiyan pa tatanggalin nila si Bongbong nang nandiyan pa si Sara Duterte, baliwala yung pinaghirapan nila. Parang tinulungan pa nila si Sara Duterte na makaupo. So, kailangan talaga nilang tanggalin si Sara Duterte. Iyon yung kanilang target dyan. So, yung impeachment ni Bongbong Marcos na yan, drawing lang yan. Ang hanggang handyan si Sara Duterte, hindi nila tatanggalin si Bongbong Marcos. Hindi nila tatanggalin yun. So, sa February 6, magpapail na ng yan. Kaya nga nakita mo si Soto, talagang napaka-importante rin na tanggalin niya si Soto diyan sa Senate presidency, sa pagiging Senate president, kasi ngayon pa lang si Sara Duterte ay convicted na sa kanilang mga pananalita. Ano pang ini-expect mo diyan kapag lumusot yung impeachment na yan? Kahit anong gawin mo, i-convict nila yan diyan sa Senado.
kukonvict nila yan. Kasi ang impeachment naman kasi it's not about the truth. It's about the number. So, ako, ang sinasabi ko dito, yung estratehiya nila ngayon is to iupo nila yung dilawan bago mag 2028. Kasi hindi nga sila mananalo sa eleksyon. So, paano nila gagawin yun? Ayan, i-impeach nila si Sara Duterte. Pag natanggal nila si Sara Duterte this year, next year, tatanggalin nila si Bongbong Marcos. Sila na yung presidente. Kasi puro mga dilawan yan eh. Puro mga dilawan yung mga magnanakaw na yan. Sabi ko nga sa inyo, walang political ally si Marcos. Puro mga dilawan yung nandyan. Magkakaiba lang sila ng pangalan ng partido pero iisa yung kanilang grupo, dilawan. Mm. So, tingnan natin. Iisipin mo nga itong kupal na kongresista na ito. Ngingisi-ngisi, may padrama-drama pa sila na nag-walk out daw si Atras Abante. That is a part of the drama na kunyari, galit sila at itinuloy yung nagkaroon ng substance inform ba yun? Ba kung ano? Mga drama nilang gano'n, kunyari yan, no? Para, magkakasabot yung mga yan, sila Abante, ito. Di ba? Puro sila nakinabang dito kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos kasi, hawak-hawak lang nila. Anytime, pwede nilang ilaglag yan. Kaya lang hindi nila mailaglag dahil nga kay Sara Duterte. Yun. Wala na si Bongbong Marcos is good for nothing na ito as a president Bali wala na ito, hindi na ito nakakapag-desisyon ng tama. Kasi nga unang-una sabi nila drug addict. Pangalawa may sakit. Paano po? So tingnan natin kung pag hindi pag iyan kasi maggugulo ito 2026, 27, 28, magulo yan. Baka magkaroon tayo ng presidente na hindi ini-elect bago mag 2028. Either Sara Duterte o itong mga dilawan. Kasi wala na nga si Bongbong Marcos Hindi siya lame duck o hindi, wala na siyang kwenta. Wala na siyang mandato. Yun.